Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Si Cedric Veerfield ng Blackwater Bossing ay nagpamalas ng kanyang mahusay na performance laban sa Phoenix Fuel Masters. Ano ang kanyang masasabi patungkol sa kanyang magandang performance? At eto, matapos nga po tambakan ng Barangay Ginebra San Miguel ang NLEX Road Warriors, inamin ni Coach Tim Cone para sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Yan po yung ating sama-samang pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po tayo maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Ang number 2 overall pick na si Cedric Veerfield ay nagpamalas ng kanyang pinakamahusay na laro para sa ikalawang sunod na panalo ng Blackwater Bossing kontra sa wala pa ding panalo na Phoenix Fuel Masters. Narito po si Cedric Veerfield sa ulat ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Pakiramdam ko ay nagiging higit lang ako sa aking sarili at kasama na din ang pagtitiwala ng aking mga kakampi. Ginawa lang namin ang aming trabaho at high level sa araw na ito at magsusumika pa at mananatili sa gym. Yan po ang sinabi ni Cedric Veerfield. Napanatili nga po ng Blackwater Bossing ang momentum mula sa kanilang panalo kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Natalo nga po ang Blackwater Bossing sa una nilang laro laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Sinundan ang laban nila sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen, at nung Friday night tinalo nila ang Barangay Ginebra San Miguel kasama ng kanilang bagong import na si George King. Masasabi natin na bagong tandem ito ng PBA. Ito pong dalawa noon na halos etong si Cedric Veerfield ay para na ring import maglaro. Kung si George King ang totoong import, eto naman second import, eto pong si Cedric Veerfield parang import talaga maglaro, no? Dahil sa kanya po naging performance na kumamada ng 32 big points kagabi laban sa Phoenix Fuel Masters. Binigo nga po nila ang kanila pong bagong kalaban, ano? Ito pong kalaban nilang import na si Brandon Francis. Tingnan po natin ang mga naging scoring ng dalawa pong kupunan. Ang import po ng Blackwater Bossing na si George King ay nagkamada ng kanya pong 44 points. Sinundan nga po yan ni Cedric Veerfield na mayroon pong 32 points. Imagine mga shooters, a 76 combined point po nung dalawa. Masasabi nga nating import di ba? Tinulungan sila ni Ilaga na 14, Rosario may 12. Kaya apat na players po ng Blackwater Bossing ang nakascore ng double digit performance. Dito naman po sa Phoenix Fuel Masters, ang bago nilang import na si Brandon Francis ay kumamada ng kanyang big points na 45. Kasunod niya po dyan si Perkins na local. Etong si RR Garcia may 8 puntos at yung iba po dyan ay 5 puntos, 4, 3 at 2. Kulang na kulang talaga mga shooters, no? Ang suporta mula sa locals ng Phoenix Fuel Masters. Malaking bagay ang suporta mula po sa local sa ganito pong conference na may import, di ba? So kailangan talaga ng suporta mula dito sa local ng Phoenix Fuel Masters. Kung ganito ang kinakamada ng local nila na tanging si Perkins lang ang gagawa, talagang may hirapan manalo ang Phoenix Fuel Masters dahil katulad nga po nung nasabi natin, no, eto pong dalawa pa lang 76 points na nag-combine. Samahan mo pa ng 14 ni Ilagan, tapos may 12 pa dyan na malamyang laro si Troy Rosario. Mga shooters, iba naman po ang nangyari sa second game naman ng bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at NLEX Road Warriors. Naging tambakan nga din po ang kanilang laro matapos nga po ang magandang performance naman ng mga locals ng Barangay Ginebra San Miguel dahil 5 sa local players po ng Barangay Ginebra San Miguel ang nag-ambag ng 87 combined points. Kahit na nga po hindi na kailangan ng malaking points production mula sa kanilang import na si Justin Brownlee na nagtala lamang ng kanya pong 13 points sa nasabi pong panalo ng Barangay Ginebra San Miguel, ay talaga namang masasabi natin na talagang convincing win po yung ipinakita nilang panalo. Kaya narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Pau Ambat ng One Sports. Kailangan namin magtrabaho ng magkakasama upang bumuo ng isang kupunan, bumuo ng isang chemistry ng kupunan para ang bawat isa
ay alam ang gagawin sa kupunan. Yan po ang nasabi ni Coach Tim Cone matapos nga po nilang tambakan ang NLEX Road Warriors 119-91. Sinabi nga din po ni Coach Tim Cone na lahat nga daw po ng mga players nila ay nagbago ng kanila pong tungkulin matapos nga ang kanilang pagkatalo sa Blackwater Bossing. Mabilis nga pong naitama ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanila pong kupunan para makabawi ang panalo kontra sa NLEX Road Warriors. Sa ganda nga po ng shooting ng mga locals ng Barangay Ginebra San Miguel, umabot pa sa 33 points ang kanila pong kalamangan. Tingnan po natin ang naging performance ng mga players ng Barangay Ginebra San Miguel. Narito po ang magkakasunod nilang scoring. Pangunguna nga po ni Stephen Holtz na merong 26 points. Sinamahan niya pa yan ng 11 rebound. Double-double performance ang naitalaga ng isang Stephen Holtz. Yan ang inaasahan at matagal nang inaantay ng mga kabarangay sa kanya pong performance. Alam naman natin na may ibubuga talaga ang isang Stephen Holtz. Samantala, sinundan naman siya dyan ni Maverick Ahamnisi na maganda rin ang naging laro na mayroon pong 20 points. Nag-ambag po siya ng kanyang 20 puntos. Sinundan ni Scottie Thompson, may 19 points. At ito na ang pinaka-career high ni RJ Abarientos dito sa PBA na mayroon din pong 19 points. Si Japet Aguilar na mayroon naman pong 13 points. So 5 local players nga po ang nag-ambag-ambag para magsama-samahin ng 87 combined points laban sa NLEX Road Warriors. At ang NLEX Road Warriors naman, may 5 din po silang player na umiscore ng double-digit performance. Pero yung import nila na si Henry, pinahirapan ng Barangay Ginebra San Miguel lalo na sa depensa ni Stephen Holtz na hindi lang po siya naging top scorer ng Barangay Ginebra San Miguel, naging top defender din po siya ni Henry ng NLEX Road Warriors. Narito pa po ang mga sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Pau Ambat ng One Sports. Naglaro kami ng napakagandang tempo ng laro ngayong gabi. At ang iba pang manlalaro ay nag-step up maliban kay Justin Brownlee. Naglaro sila ng agresibo, lalo na si Stephen, RJ, Scottie at Maverick. Sa ganda nga po ng laro ng local, walang pressure kay Justin Brownlee, di ba mga shooters? Kasi imaginin mo, nagtala po siya ng kanyang career high na 51 points laban sa San Miguel Beermen. Laban sa Blackwater Bossing, kumamada siya ng 37 big points, pero talo po sila dyan. Ang problema dyan, nung kalaban nila Blackwater Bossing, 5 puntos lang ang naiambag ni Stephen Holtz. Pero ngayong gabi, talagang nagpakita ng gilas ito pong mga kabarangay Ginebra ni Coach Tim Cone. Yung matindero yung suporta ng locals. Ang tanong ngayon mga shooters, magtutuloy-tuloy kaya ang ganitong performance ng Barangay Ginebra players, most especially ang mga locals? Yan po ang ating malalaman this coming Friday dahil this coming Friday, ang wala pa pong panalong Phoenix Fuel Masters ang kanilang makakalaban dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. 7:30 PM. Makakaisa na ba ang Phoenix Fuel Master o magtuloy-tuloy ang ganitong performance ng Barangay Ginebra San Miguel? Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Iingatin, God bless everyone. Bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina Ronald.Babasadad, Francis.Kiko.Palamayan, Mallory.Mascarenius, Mercy.Riel.Alo-Orias, Noel.Corpus, Erwin.Santiago, Joseph, J.Ilogin,